Isang pinagpalang gabi pong muli mga kapatid. Ngayong araw po na ito, itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At natapos na po natin kahapon na ibahagi yung chapter 3 ng Titus. Natapos na po natin ang isang aklat sa New Testament. At ngayong araw po na ito ay magtatapos din po tayo ng panibagong aklat. Ito ang maiksing sulat ni Pablo kay Pilemon. Si Pilemon ay isa sa mga leader sa church sa Colosas na nagtitipon-tipon sa isang tahana o sa isang bahay. Ang tema ng isang chapter na ito ay tungkol sa isang alipin na si Onesimus na nakakilala sa Panginoon nung siya ay nagpunta kay Paul at naging malaking tulong kay Paul nung siya ay naka-house arrest. Malalim ang relationship ni Paul sa mga taga-Colosas, kung kaya ganun na lamang ang kanyang appeal sa kanila na tanggapin muli si Onesimus hindi na bilang alipin noon, kundi bilang kapatid sa pananampalataya. Masasabi natin na itong sulat na ito ni Paul kay Pilemon ay appeal for reconciliation. Ngunit hindi lamang ito ang tinuturo ng maikling aklat na ito. Tinuturo din ng aklat na ito na ang mabuting balita ay para sa lahat, tagapagsilbi ka man o pinagsisilbihan. Si Onesimus ay isang tagapaglingkod sa lugar ng Colosas bago siya pumunta kay Paul at makakilala sa Panginoon. Yung kanyang pag-alis sa Colosas ay marahil hindi kagandahan dahil parang sa diwa ng sulat ay basta na lamang siya umalis doon. Ngunit nakakilala siya sa Panginoon nung siya ay pumunta kay Paul. Ang Panginoon o sa Panginoon, walang Hudyo o Griego, walang Malaya o alipin, walang babae o lalaki. Lahat ng tao ay dapat makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan na kaloob ni Kristo. Sa lahat ng bagay ay nangyayari o ang lahat ng bagay ay nangyayari ng may kadahilanan. Para kay Paul, ang pagkalayo ni Onesimus sa mga taga-Colosas ay may layunin ng Diyos na pagpapahintulot sa mga nangyayari na ito o nangyari na ito. Ito ay naging daan para makakilala si Onesimus sa Panginoon at naging malaking tulong kay Paul itong alipin na ito. Mga kapatid, hanapin natin palagi ang layunin ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Maganda man ito o hindi kagandahan sa ating paningin. Isa pang lesson o isa pang aral na makikita natin dito ay ang pagtutuwid ng may pag-ibig ay hindi sa pamamaraan ng pag-uutos ay mas epektibo. May nagawa man na mali si Onesimus sa kanyang pinaglilingkuran sa Colosas, ang appeal ni Paul ay tanggapin siya hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid sa pananampalataya. Mas madaling tanggapin at talikuran ang isang pagkakamali kung nadarama ang pag-ibig mula sa taong nagpapaalala nito. Nang mabatid natin na tayo ay makasalanan, di ba sa liwanag ng dakilang pag-ibig ng Diyos, naunawaan natin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Minahal niya tayo kahit noong tayo pa man ay makasalanan. Nagkakamali tayong lahat, pero mas epektibo kung ang ating pagtatama sa kapwa natin ay lalakipan natin ng pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, paalala ito ni Paul, hindi lamang kay Pilemon o doon sa mga taga-Colosas, kundi paalala niya ito
sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. The Lord bless you.